Ang Edward Scissorhands ay isang cool na pelikula tungkol sa isang lalaking may gunting para sa mga kamay. Lumipat siya sa isang nakakainip na kapitbahayan at inalag ang mga bagay sa isang malaking paraan. Mayroon itong kahanga-hangang mga visual at magandang kwento. Kaya ngayon kunin ang iyong popcorn at simulan natin ang kaakit-akit, kamanghamanghang paglalakbay na ito sa kakaibang mundo ng Edward Scissorhands. Sa gabi, isang lola ang nagbahagi ng isang kwento sa oras ng pagtulog sa kanyang apo, na nagsasalaysay ng kwento ng isang binata na nagngangalang Edward, na inilalarawan ni Johnny Depp. Si Edward ay isang likha ng isang tumatandang imbentor, na ginampanan ni Vincent Price. Ang huling pagsusumikap ng imbentor ay ang paggawa ng isang batang lalaki na kahawig ng isang tao sa lahat ng paraan, maliban kung wala siyang wastong mga kamay. Kalunos-lunos, ang imbentor ay inatake sa puso at namatay habang nasa proseso ng pagbibigay ng tunay na mga kamay kay Edward, na nag-iiwan kay Edward na hindi kumpleto. Ilang taon pagkatapos likhain si Edward, isang lokal na tindera ng Avon na nagngangalang Peg Bugs, na ginampanan ni Diane Wist, ay nakipagsapalaran sa nakakatakot at sira-sirang mansyon sa burol kung saan naninirahan si Edward. Sa kanyang pagtataka, nadiskubre niya si Edward na namumuhay mag-isa. Kinikilala ang kanyang banayad na kalikasan at pagiging hindi nakakapinsala. Si Peg ay gumawa ng mahabaging desisyon na dalhin siya sa kanyang sariling tahanan. Sa sambahayan ng Bugs, nabuo ni Edward ang isang malalim na pakikipagkaibigan sa batang anak ni Peg, si Kevin, na inilalarawan ni Robert Oliveri, pati na rin ang kanyang asawang si Bill, na ginampanan ni Alan Arkin. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon din si Edward ng matinding damdamin para sa nakamamanghang teenager na anak ng Bugs, si Kim, na inilalarawan ni Winona Ryder, sa kabila ng kanyang unang pangamba at takot sa kanya. Nagtatakda ito ng yugto para sa masalimuot at nakakabagbag damdaming mga relasyon na nalalahad sa kwento. Ang mga kapitbahay ni Peg ay namangha sa pambihirang kakayahan ni Edward sa pagtrim ng mga hedge at paggupit ng buhok, na pareho niyang nagawa gamit ang kanyang kakaibang mga kamay ng gunting. Gayunpaman, hindi lahat ng tao sa bayan ay pantay na humanga. 2 taong bayan, isang relihiyosong ekstremista na nagngangalang Esmeralda, na inilalarawan ni Olan Jones, ay nananatiling hindi nabighani. Sa mga residente ng kapitbahayan, isang may bahay na nagngangalang Joyce, isang tumatandang seductress na inilalarawan ni Kathy Baker, ang nagmungkahi ng ideya na magbukas si Edward ng isang hair-cutting salon kasama niya. Habang ginalugad ang isang potensyal na lokasyon, sinubukan niyang akitin siya sa silid sa likod, na humantong kay Edward na tumakas sa isang estado ng gulat. Ang insidenteng ito ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa paglalahad ng kwento, na nagpapakita ng magkakaibang mga reaksyon ng mga taong bayan sa kapansin-pansin. Naghahanap ng pera para sa isang van, sinamantala ni Jim ang husay ni Edward sa pagpili ng mga kandado upang pasukin ang bahay ng kanyang sariling mga magulang. Kapag tumunog ang alarm ng magnanakaw, lahat maliban kay Edward ay tumakas sa kabila ng pagpupumilit ni Kim na bumalik sila para sa kanya. Naaresto si Edward ngunit kalaunan ay pinalaya pagkatapos ng isang psikolohikal na pagsusuri ay nagpapakita na ang kanyang paghihiwalay ay nag-iwan sa kanya ng isang pakiramdam ng katotohanan at sentido komon. Samantala, si Joyce, na nakaramdam ng pag-aalipusta sa pagtanggi ni Edward, ay naghiganti sa pamamagitan ng maling pag-aangkin na tinangka niyang halayin siya. Ito, kasama ang insidente ng break-in, ay humantong sa maraming kapitbahay na tanungin ang karakter ni Edward at masira ang kanyang dating sikat na reputasyon. Habang papalapit ang Pasko, si Edward ay nagiging isang bagay ng takot at pagtanggi ng karamihan sa komunidad, na ang pamilya Bugs ay nakatayo bilang mga eksepsyon, sa huli ay nagreresulta sa kanilang sariling panlipunang paghihiwalay. Habang nagdedekorasyon ang pamilya para sa Pasko, nililok ni Edward ang isang angel eye sculpture, na lumilikha ng ilusyon ng pagbagsak ng snow habang sumasayaw si Kim sa ilalim nito. Ang tawag ni Jim kay Kim ay nakadistract sa kanya, na humantong sa isang aksidenteng pinsala nang maputol ni Edward ang kanyang kamay. Inakusahan ni Jim si Edward ng sinadyang pananakit at pisikal na inaatake siya. Dahil sa galit at pagkabalisa, tumakas si Edward, pinunit ang mga damit na ibinigay sa kanya ni Peg, at gumala sa paligid. Si Kim, nabigo sa pagmamaltrato ni Jim kay Edward, ay nakipaghiwalay sa kanya, at pumunta si Jim sa van ng isang kaibigan para uminom. Samantala, hinahanap ni Peg at Bill si Edward.
Sa kalaunan ay bumalik siya, at mainit na sinalubong siya ni Kim ng isang yakap. Gayunpaman, isang malapit na aksidente na kinasasangkutan ni Kevin at ng lasing na kaibigan ni Jim ay nagbukas. Itinulak ni Edward si Kevin sa kaligtasan ngunit hindi sinasadyang naputol ang kanyang mukha, na humantong sa mga saksi na mali ang kahulugan ng pagkilos bilang isang pag-atake. Pagdating ng mga pulis, tumakas si Edward sa kanyang mansyon sa tuktok ng burol at sumunod ang isang galit na mandurumog na pinamumunuan ni Joyce, na hindi pinansin ang mga pakiusap ni Peg at Bill. Sinubukan ni Officer Jim na linlangin ang mga mandurumog sa pamamagitan ng pagpapaputok ng ilang mga putok sa hangin upang ipahiwatig na patay na si Edward. Ngunit ang mga mandurumog ay nananatiling hindi kumbinsido, na pumupunta sa mansyon upang makita kung si Edward ay tunay na namatay. Habang nagbubukas ang climactic confrontation, desperado na pumunta si Kim sa nakakatakot na mansyon kung saan sa wakas ay nakasama niya si Edward. Si Jim, na mainit sa kanyang mga takong, ay naglunsad ng isang malupit na pag-atake kay Edward, na lalong nagpasiklab sa kanyang namumuong galit. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ay naging napakalayo nang ibinalik ni Jim ang kanyang pagsalakay kay Kim, na naging sanhi ng pagkaputol ni Edward. Sa isang sandali ng siklab ng galit, ang mga kamay ng gunting ni Edward ay natagpuan ang kanilang marka, bumulusok sa tiyan ni Jim, at siya ay ipinadala sa labas ng bintana sa isang trahedya na kamatayan. Nang mawala ang buhay ni Jim, lumutang ang tunay na nararamdaman ni Kim para kay Edward. Sa isang makabagbag damdaming sandali ng pagmamahal at palem, ipinagtapat nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at pinagsaluhan ang isang taus-pusong halik, isang panandaliang koneksyon sa gitna ng kaguluhan. Pagbalik sa ibabang palapag ng mansyon, nagpasya si Kim na protektahan si Edward mula sa galit ng mga taong bayan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kwento. Ipinaalam niya sa madla na sina Edward at Jim ay nakipagpunyagi na humahantong sa bubong na bumagsak sa kanila na kinumpirma niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang hiwalay na kamay ng gunting na katulad ng kay Edward. Sa sobrang pagkagulat sa nakagugulat na balita ng di umano'y pagkamatay ni Edward, ang mga kapitbahay ay umalis, ang kanilang mga puso ay mabigat sa kalungkutan sa pagkawala ng misteryosong figura na parehong nabighani at natakot sa kanila. Tinapos ng matandang babae, nakalaunan ay ibinunyag na isang may edad na si Kim, ang kanyang nakakaantig na kwento para sa kanyang apo na dilat ang mata. Ipinahayag niya na hindi na siya muling nag-cross ang landas ni Edward. Ang desisyong ito ay isang sadyang pagpili dahil gusto niyang panatilihin niya ang alaala ng kanyang kabataan sa halip na bilang isang mahinang matandang babae. Inihayag din ni Kim na ang pagiging artipisyal ni Edward ay tila walang kamatayan, magpakailanman na nagyelo sa oras. Ipinagpatuloy niya ang paggawa ng kanyang nakakabighaning mga eskultura ng yelo kung saan siya ay nagmula sa ilusyon ng pagbagsak ng nyebe na tumatakip sa kapitbahayan sa ibaba. Nagtapat siya sa kanyang apo na nagsasabing, minsan mahuhuli mo pa akong sumasayaw dito. Habang masigasig na nililok ni Edward ang kanyang mga likhang yelo, ibinabalik tayo ng salaysay sa nakaraan sa isang flashback ng isang batang Kim na masayang sumasayaw sa ilalim ng malaanghel na eskulturang yelo na napapalibutan ng kaakit-akit na snow na nilikha ni Edward. Ang taus-pusong conclusion na ito sa kwento ay nagsisilbing isang magandang pagpupugay sa kanilang matatag na koneksyon at ang pangmatagalang mahika ng kasiningan ni Edwards. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Malaki ang kahulugan ng iyong mga komento. Ibahagi sa iyong mga kaibigan at makikita-kita sa susunod.